Ngayon, tatalakayin natin ang pelikulang Seventh Secret, isang babaeng bagong kasal na nagtataksil sa kanyang asawa para sa sariling kagustuhan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like ang video. Huwag kalimutan ding mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa iyo. Si Marisa, isang maganda at bagong kasal na nangangarap maging songwriter, ay matagal nang may lihim na pagnanais na kilala bilang The Seventh Secret. Nagsisimula ang pelikula 1 taon matapos ang kanyang kasal, kung saan nagmamaneho siya upang ihatid ang tanghalian sa kanyang asawang si Christopher, isang district attorney. Gayunpaman, napansin ni Marisa na tila hindi siya kasando ng ina ni Christopher, na may mataas na pamantayan. Sa kabila ng mga pangungutya, nagsusumikap siyang patunayan na mali ang kanyang biyenan at makamit ang tagumpay bilang isang songwriter. Habang abala sa kanyang trabaho, sa sandaling iyon, may isang lalaking may matigas ang dating na dumaan, abala sa pakikipag-usap sa telepono. Habang dumaraan, nasulyapan niya ang pinapanood ni Marisa at may kapulyuhang ngumiti bago nagpatuloy sa kanyang lakad. Naiwan si Marisa na naguguluhan sa pangyayari. Makalipas ang ilang sandali, habang nasa isang forest park, nakasalubong niya ang 2 nakakatakot na lalaki na tila may masamang balak. Isa sa mga lalaki ang nagpapakita ng interes kay Marisa at inabutan siya ng isang bulaklak, sabay iniaya na sumama sa kanila. Gayunpaman, magalang na tumanggi si Marisa, ngunit bago siya makaalis, pinigilan siya ng isang lalaking may suot na hood na tila iginagalang ng 2 niyang kasama. Binalaan siya ng lalaki tungkol sa paglalakad mag-isa sa ganoong lugar at sa panonood ng mga video. Sa kabila ng kanyang magalang ngunit nangingibabaw na kilos, kinuha niya ang telepono ni Marisa, inilagay ang kanyang contact information, at hinimok siyang bumisita sa isang club na tinatawag na corporal nang hindi nagbibigay ng karagdagang detalye. Ang misteryosong lalaki ay nagpakilala bilang Slade. Pag-uwi ni Marisa, mag-isa siya sa kwarto, nakahiga habang hinihintay si Christopher. Habang nag-iisa, nagsimula siyang magpantasya tungkol kay Slade na dinadala siya palayo, at hindi niya namalayang nahawakan niya ang sariling pechay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating si Christopher at nahuli siya sa akto. Sa halip na magalit, hinalikan siya nito at nauwi sila sa pag-aararo ng mga bukirin. Gayunpaman, ramdam pa rin ni Marisa na may kulang sa kanilang buhay mag-asawa. Agad niyang tinawagan si Slade, na tila inasahan na ang kanyang tawag. Samantala, si Slade ay isang ama rin sa isang batang anak na sa kabila ng kanyang tikas, ay nagawang talunin siya sa arm wrestling. Samantala, hinimok ni Liz, ang ahente at matalik na kaibigan ni Marisa, na lumayo muna siya sa internet at magsimulang mag-promote ng sarili sa pamamagitan ng pamimigay ng flyers. Pag-uwi naman, nagbigay si Christopher ng mga pahiwatig tungkol sa kanilang hinaharap, lalo na't tumatakbo siya bilang district attorney at nais na bumuo ng pamilya. Gayunpaman, hindi masyadong nasasabik si Marisa sa ideya ng pagiging ina, dahil mas nais niyang makamit ang isang bagay para sa sarili niya. Dahil dito, naramdaman niyang parang minamaliit siya ni Christopher. Bagamat humingi ito ng paumanhin, nanatili itong matibay sa kagustuhang magkaroon ng pamilya. Dahil sa matinding pagnanais na magtagumpay sa sariling paraan, nagpasya si Marisa na bisitahin ang club corporal. Habang nasa labas ng club, napansin siya ng isang babaeng may kuryosidad at nagpahayag ng interes na makapasok. Biglang dumating si Slade at, sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, pinayagan niyang makapasok si Marisa. Upang matiyak ang kanyang kaginhawaan, iminungkahi ni Slade na putulin muna niya ang koneksyon sa labas at hayaan ang sarili niyang maranasan ang kakaibang mundo ng club. Sa loob, bumungad kay Marisa ang tunog ng paghampas at mahihinang sigaw, na lalong nagpatindi ng kanyang kaba at pag-usisa. Tumanggi si Marisa sa alok ni Slade at sa halip ay nag-toast para sa patuloy na pagsisikap ni Christopher na maging district attorney sa California. Makalipas ang ilang sandali, sa isang cafe bar kung saan tumutugtog at kumakanta si Marisa, ipinamalas niya ang kanyang talento sa musika. Naroon din ang kapatid ni Christopher, na isa ring mang-aawit. Habang nasa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, umalis sandali si Christopher upang sagutin ang isang tawag, na nag-iwan kina Liz at Marisa ng pagkakataong mag-usap. Sa isang pabirong tono, pinaalalahanan ni Liz si Marisa na, tumutuyo na ang tanim niyang pechay kailangan ng diligan, dahil sa kanyang edad, kahit na siya'y 29 pa lamang. Habang nag-uusap sila, napansin ni Marisa si Slade sa hindi kalayuan, tahimik na umiinom. Habang dumadaan ito sa likuran niya, marahan niyang hinawakan ang kanyang braso, dahilan upang mapanatag ngunit kinabahan si Marisa. Sa parehong sandali, bumalik si Christopher, walang kamalay-malay sa nangyari. Kinabukasan, tinawagan ni Slade si Marisa sa umaga, sinasabing kilalang kilala niya ito at hinihimok siyang bumalik sa club. Habang iniisip niya ang kanyang sagot, hindi man lang pumasok sa isip niya ang voice message ni Christopher.
Tuluyang nabaon si Marisa sa kanyang sariling mundo, pinag-iisip ang mabuti ang alok ni Slade at ang mga posibleng mangyari kung tatanggapin niya ito. Sa huli, nagpa siya siyang bumalik sa club corporal. Pagpasok niya, natuklasan niyang ang club ay talagang umaayon sa reputasyon nito. Ang club corporal ay tunay ng isang BDSM club, at mainit na tinanggap ni Olivia si Marisa, sabay bigay ng tour sa misteryosong establishmento. Habang naglalakad, napansin ni Marisa na ang mga taong naroon ay tila mga ordinaryong individual lamang na naghahanap ng kasiyahan. Nakilala niya ang iba pang dominatrixes at nagbukas ng loob kay Olivia, sinasabing lumitaw si Slade sa isa sa kanyang mga pagtatanghal. Habang nakatingin sa paligid, napansin ni Marisa si Slade na nakikihalubilo sa iba, ngunit sa halip na ituon ang pansin sa kanya, pinili nito ang ibang babae at dinala ito sa isang sulok. Doon, nagsimula siyang manakit sa pamamagitan ng hampas. Tahimik na pinanood ni na Olivia at Marisa ang eksena, at sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ni Marisa ang isang kakaibang kiliti. Hindi niya maitanggi ang kanyang lihim na kasiyahan sa kanyang nasasaksihan. Ngunit habang lumalalim ang kanyang nararamdaman, bigla siyang nakaramdam ng pagkabigla at nagpa siya siyang umalis at umuwi. Pagdating sa bahay, inilaan ni Marisa ang kanyang natatagong pagnanasa para kay Christopher. Sa kanilang pagdidiwang, isiniwalat niya na gusto niyang mag-araro sa bukirin maghapon at hinimok si Christopher na subukan ang malakas na hampas sa kalabaw. Nagulat ito sa biglaang pagiging palaban ni Marisa, hindi alam kung paano tutugan sa kanyang bagong kagustuhan. Hindi maiwasan ni Marisa na si Slade pa rin ang nasa isip niya. Dahil dito, hindi niya lubusang maibigay ang buong puso para kay Christopher, dahilan upang huminto. Muling bumalik si Marisa sa cafe upang umawit, hindi alam na naroon si Slade. Samantala, napansin ni Olivia ang presensya nito at tila may disapproval sa kanyang ekspresyon habang pinapanood si Marisa, bagamat hindi malinaw kung bakit. Sa gitna ng pagtatanghal, biglang tumanggap si Olivia ng sampal, na nagpasiklab sa emosyon sa loob ng club. Pag-uwi, hindi pa rin mawala sa isip ni Marisa si Slade. Habang nag-iisa, muli siyang pinukaw ng kanyang mga pantasya, lalo na ang ideya ng paghampas sa kalabaw. Hindi niya napigilan ang sarili at hinayaan ang kanyang kagustuhan na maglakbay sa mga burol. Samantala, mahimbing na natutulog si Christopher, walang kamalay-malay sa kaguluhang bumabagabag sa isip ni Marisa. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, biglang nagring ang kanyang telepono, si Slade. Muli nitong hinimok si Marisa na sumuko sa mga kilig at ligaya ng club corporal. Sa pagkakataong ito, ibinunyag niya na ang susunod na tema ng club ay schoolgirl outfit, bagay na lalong nagpaigting kay Marisa habang inilalarawan ito ni Slade. Habang kausap ni Slade si Marisa, inilarawan niya kung ano ang gagawin niya kung siya ang guro nito, lalo pang pinalalim ang kanyang pananabik. Hinimok niya si Marisa na huwag ikahiya ang kanyang totoong mga hangarin at yakapin ang kanyang sarili ng buo, nang hindi itinatanggi ang sariling kaligayahan. Samantala, dumalo si Marisa sa kanyang hipag na si Kelly, kung saan muli siyang nakaranas ng panlalait mula sa kanyang biyenan tungkol sa kawalan niya ng tunay na trabaho at pagiging isang simpleng mang-aawit lamang. Parehong pinilit ni na Kelly at ng kanyang biyenan si Marisa na magsimula ng bumuo ng pamilya at magkaroon ng anak. Sa kabila ng lahat, napansin ni Marisa kung gaano kabagot ang selebrasyon, habang si Brooke, ang tomboy na kapatid ni Christopher, ay tila may sarili ring pinagdaraanan. Labis itong ikinadismaya ng kanilang ina, na inaasahan siyang susunod sa inaasahang papel ng isang babaeng panlipunan. Dahil sa labis na inis, itinapon ni Marisa sa damuhan ang isang papel mula sa isang larong pangangaso, na sumisimbolo sa kanyang desisyong huminto sa pagpapanggap at maging tapat sa kanyang sarili. Sa gabing iyon, bumalik siya sa club corporal, suot ang isang schoolgirl outfit. Samantala, sa isang tabi, tahimik na pinapanood ni Olivia si Slade, na tila abala sa isang bagong babae. Sa kabila nito, laking gulat niya ng si Marisa, na dating mahinhin at mahiyain, ang pinili ni Slade. Lumapit si Marisa kay Slade at marahang bumulong ng isang bagay sa kanya, isang lihim na nagpalalim sa tensyon at pananabik sa pagitan nila. At si Slade ay tila sumang-ayon. Samantala, ang titig ni Olivia ay halos nagliliyab sa matinding selos na nararamdaman niya. Sa loob ng guest room, pinakalma ni Slade ang kaba ni Marisa at napansin niyang may isang anino sa labas, si Olivia, na nilalamon ng inggit. Nang mapansin ito, agad niyang isinara ang mga shutters sa viewing window upang hindi na makita ni Olivia ang nangyayari sa loob. Sinimulan ni Slade ang sesyon, hinikayat si Marisa na ituon ang isip sa kasalukuyang sandali at pansamantalang kalimutan ang kanyang mga alalahanin. Habang unti-unting lumalalim ang kanilang tensyon, sinimulan ni Slade ang sampal sa paraang tumama sa eksaktong hangganan ng sakit, dahilan upang mapalakas ang mga tilahok ni Marisa. Sa labas, naririnig ni Olivia ang lahat ngunit wala siyang magawa.
Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang lunukin ang kanyang selos habang tumutulo ang kanyang mga luha. Matapos ang sesyon, umalis si Marisa mula sa club na may pakiramdam ng magahan at kapayapaan sa kanyang sarili. Pagkalipas ng ilang araw, nagparehistro siya sa isang singing contest, ipinagwalang bahala ang mga mensahe ni Christopher na nagtatanong tungkol sa kanyang biglaang pag-alis mula sa baby shower. Sa halip na mag-alala, napasigaw siya sa tuwa sa kanyang desisyong ipagpatuloy ang kanyang sariling landas. Excited na excited si Marisa habang nakikipagpalitan ng mensahe kay Slade, parang isang dalagitang may bagong crush. Hindi niya alam, sina Olivia at Slade ay hindi lang basta magkasama sa club, sila ay isang magkapareha at may anak. Isa silang pamilya. Gayunpaman, sa kabila ng panlabas na imahe ng pagiging maayos, si Olivia ay tahimik na nagdurusa. Nagpapanggap siyang walang problema sa harap ng kanilang anak, ngunit sa loob-loob niya, nasasaktan siya sa sitwasyon. Samantala, patuloy ang palitan ng mensahe ni Marisa at Slade, tila ba siya ay nasa isang bagong relasyon. Pag-uwi ni Christopher, napansin niyang hindi sinasagot ni Marisa ang kanyang mga tawag at mensahe. Medyo nadismaya siya, lalo na't abala na siya sa kanyang kampanya. Ipinaalala niya kay Marisa na magiging tampulan sila ng atensyon at kritisismo, at kailangang maging maingat sa bawat kilos nila. Handa sanang ipagtapat ni Marisa ang isang bagay tungkol sa kanyang sarili, ngunit bigla siyang pinutol ni Christopher. Inakala nitong may kinalaman lang ito sa kanyang singing career. Dahil malapit na ang kanilang anibersaryo at patuloy ang kampanya ni Christopher, pinakiusapan niya si Marisa na maging mas maayos ang kilos at suportahan siya sa eleksyon. Upang makaiwas sa totoong usapan, nagsinungaling si Marisa at sinabing kasama niya si Liz, pinag-uusapan ang pagiging ina at mga paksang may kinalaman sa mga sanggol. Bagamat mukhang kumbinsido si Christopher, nananatiling tensyonado ang sitwasyon, lalo na sa mga lihim na itinatago ni Marisa. Patuloy na nananatiling determinado si Christopher na manalo sa posisyon ng district attorney. Habang nararamdaman ang pagkapagod at frustration, nagtakip si Marisa sa banyo upang umiyak, pakiramdam na siya ay natrap na ng kanyang mga lihim. Subalit, mabilis din niyang pinagsama ang sarili at pinanatili ang kanyang composure. Samantala, si Slade, na ang tunay na pangalan ay Michael, ay kinukuha ang kanyang anak kasama si Olivia. Halata ang pagkainis ni Olivia sa kanyang mga galaw, kahit pa nagplano silang manood ng pelikula. Ngunit, nagpa siya si Olivia na kausapin muna si Michael ng pribado. Pinaharap ni Olivia si Michael, binanggit ang kanyang mga alalahanin tungkol sa relasyon ni Michael kay Marisa, at itinuturing niyang may espesyal na traito si Michael kay Marisa kumpara sa iba pang mga babae. Subalit, hindi pinansin ni Michael ang mga hinaing ni Olivia, na nagresulta sa pag-iwas ni Olivia sa pagpapatuloy ng usapan. Nagbigay pa si Olivia ng babala kay Michael patungkol sa asawa ni Marisa, si Christopher, at pinaalalahanan siya tungkol sa kanilang kasunduan. Ngunit si Michael, imbis na magpakaingat, ay hindi tumanggap ng seryoso sa mga babala ni Olivia. Samantala, nakipagkita si Marisa kay Liz at humiling na sana ay magsinungaling siya para sa kanya, kung sakaling magtanong si Christopher tungkol sa kanyang kinaroroonan. Hindi ipinahayag ni Marisa ang dahilan sa likod ng kanyang kasinungalingan, ipinagpatuloy lamang ang pagtatago ng kanyang lihim. Ay patuloy na nag-isip ng mga hakbang upang maging maingat, ngunit nararamdaman ni Marisa na ang kanyang mga pagkakaiba ay maaaring magdulot ng panganib sa kanyang relasyon kay Christopher. Ipinahayag niya ang kanyang takot na baka magdulot ng pinsala ang kanyang mga lihim at hindi pangkaraniwang kagustuhan sa kandidatura ni Christopher. Nang makita niyang nag-aalala si Marisa, pinatibay ni Liz ang kanyang loob. Tinukoy siya bilang isang natatanging tao, hindi isang maling tao. Ipinahayag ni Marisa ang takot na baka magdulot ng problema sa kanilang kasal, ngunit tinulungan siya ni Liz na maging matatag, nangako siyang hindi hahayaang masaktan si Marisa at susuportahan siya sa anumang problema. Pumayag si Liz na magsinungaling para kay Marisa at tinulungan siya sa pagtakip ng kanyang mga hindi totoong pahayag tungkol sa kanilang pagkikita ni Liz sa isang hapunan. Samantala, sa Club Corporal, nagpapatuloy si Olivia sa kanyang negosyo, ngunit hindi niya maiwasang mag-isip ng paraan upang wakasan ang relasyon ni Michael at Marisa. Habang abala si Christopher sa kanyang kandidatura, naging maingat si Marisa sa lahat ng kanyang gagawin upang hindi makasama sa pampulitika niyang ambisyon. Tinanggal niya ang kanyang sexy student outfit bilang simbolo ng paghihiwalay niya mula sa mga posibleng nakakasirang sitwasyon. Sa kabilang banda, si Michael, na mas kilala bilang Slade, ay patuloy na nag-iisip kung paano makaiwas sa mga komplikasyon sa kanyang mga relasyon, ngunit alam niyang may mas malalalim na epekto ang kanyang mga desisyon. Nakaramdam ng kalungkutan si Michael dahil hindi niya matagpuan si Marisa kahit sa mga lugar na madalas nitong puntahan upang kumanta.
Patuloy na nagmemensahe si Michael kay Marisa, ngunit pinipigilan ni Marisa ang sarili at hindi siya sumasagot. Ipinakilala ni Christopher ang kanyang ina at asawa sa kanyang pampublikong anunsyo, ngunit si Olivia ay nagpakita ng mga palatandaan na nagbabanta siyang ilabas ang madidilim na lihim ni Marisa. Ipinasa ni Olivia kay Marisa ang mensahe tungkol sa video sa Club Corporal kung saan siya ay hinahampas ni Slade, ngunit imbes na mag-focus sa mensahe, nakatutok si Marisa sa talumpati ni Christopher habang binabantaan at blackmail ni Olivia. Ang susunod na mensahe ay dumaan sa telepono ni Christopher, at ito ay nagbigay takot kay Marisa. Matapos ang talumpati, ipinaalam ng sekretarya na nagpadala si Olivia ng mensahe kay Christopher at ipinakilala siya kay Marisa. Ngunit sa kalaunan, hindi tungkol sa video o sa Club Corporal ang mensahe ni Olivia, kundi ang sinasabi niyang dahil kay Marisa, siya ay boboto para kay Christopher. Ito ay nagbigay ng kaunting ginhawa kay Marisa, ngunit hindi pa tapos ang lahat. Hinihingi pa ni Olivia kay Marisa na makipagkita siya sa kanya sa banyo. Pumunta si Marisa sa banyo para makipagkita kay Olivia. Doon, isiniwalat ni Olivia, kung hindi mo titigilan ang pakikipag-ugnayan kay Michael, sisiguraduhin ko sa'yo, baka ito ang ikapapahamak mo. Napagtanto ni Marisa sa kanyang sarili na ang lahat ng nangyari. At dito nagtatapos ang pelikula. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Hanggang sa muli.